Aba, pa, anong gagawin mo? Itataboy mo kami? Wala kang lakas ng loob para diyan. Iyan ang mga salitang binitawan ni Rod, ang panganay kong anak, habang umiinom ng serbesa sa sala ko. Nakapatong ang paa niya sa lamesa ko, marumi, punong-puno ng dumi, at tinitingnan niya ako na may ngiti. Iyang ngiti na nagsasabing hindi niya ako siniseryoso. Ako si Tatay Poldo, 67 anyos. Karpintero ako, o sabihin na nating dati akong karpintero dahil retirado na ako. Nakatira ako dito sa Pampanga. Sa bahay na ako mismo ang nagtayo gamit ang sarili kong mga kamay. At noong araw na iyon, may nabasag sa loob ko. Kaya pakinggan mo itong kwento ko hanggang sa dulo dahil sisiguraduhin kong may mararamdaman kang gumagalaw sa loob mo. At pagkatapos, gusto kong sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Ay oo nga pala, pakishare itong kwento sa tingin mo ay kailangang makarinig. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung saang syudad mo ako napakinggan. Isang Martes ng umaga noon, naaalala ko ng maigi dahil ang Martes ay araw ko ng pamamalengke. Simula nang magretiro ako, sinubukan kong panatilihin ang isang rutina. Gumigising ako ng maaga, nagtitimpla ng kape, umuupo sa bakuran at pinapanood ang pagsikat ng araw. Mga maliliit na bagay lang, alam mo ba? Iyan ang nagpapanatili sa iyo sa tamang pag-iisip kapag nag-iisa ka. Pero, hindi ako nag-iisa. Iyon ang problema. Nakatira ako kasama ang dalawa kong anak. Si Rod ay 34 anyos, si Javier naman ay 31. Dalawang lalaking may hustong gulang, dalawang ganap na lalaki. O yun sana ang inaasahan. Bumaba ako sa kusina bandang alas 7. Ang bahay, parang dinaanan ng bagyo. Mga bote ng serbesa sa lamesa, maruming plato sa lababo, mumunang tinapay sa sahig. Ang sala, umaalingasaw sa usok ng sigarilyo at panis na alak. Kagabi, dumating si Javier na lasing na lasing. Gaya ng dati narinig ko siyang nagkakalabog, nagmumura. Alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw at ako, gising, nakikinig sa anak kong 31 anyos na umuuwi na parang 50 na anyos. Nagsimula akong maglinis. Tulad ng dati. Dinampot ko ang mga bote, hinugasan ang mga plato, at winalis ang sahig. Habang ginagawa ko iyon, may naramdaman akong unti-unting lumalaki sa loob ko. Isang galit, isang lungkot, hindi ko alam, isang kakaibang halo. Natapos ako maglinis bandang 8:30. Nagtimpla ako ng isa pang kape, umupo sa lamesa, at doon nag-isip. Nag-iisip kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Bumaba si Rod bandang alas 11, walang damit, naka-shorts, kinakamot ang tiyan. Binuksan niya ang ref, kumuha ng soft drinks at hindi man lang ako binati ng magandang umaga. Dumiretso siya sa sala at binuksan ang telebisyon ng malakas. Ako, nasa kusina pa rin, tahimik, nagmamasid. Maya-maya, lumabas si Javier, tanghali na, suot pa rin ang damit niya kagabi, pula ang mga mata, amoy alak. Pumunta siya sa banyo, nagsuka, nag-flush, at bumalik sa kwarto niya. Ako, pinapanood ang lahat at tinanong ko ang sarili ko. Kailan ako nawalan ng kontrol? Kailan ito lumabas sa kamay ko? Hindi ko alam. Pero noong araw na iyon, nagdesisyon ako na tama na. Tumayo ako at pinatay ang telebisyon. Lumingon si Rod, galit na galit. Hoy, pinapanood ko iyon. Alam ko, sabi ko. Pero kailangan kong kausapin kayong dalawa ng kapatid mo. Sumigaw ako sa hagdanan. Javier, bumaba ka. Walang sumagot. Kaya ako na ang umakyat. Kumatok ako sa pinto niya. Javier, bumaba ka na ngayon. Pinagsama ko silang dalawa sa sala. Halata mong bad mood sila. Si Rod, nakakrus ang braso. Si Javier, inaantok pa. At ako, nakatayo sa harap nila. Malakas ang tibok ng puso ko dahil alam kong walang atrasan ang sasabihin ko. Pinagsama ko kayo dahil may kailangan akong sabihin. Nagsimula ako. Ang boses ko mas matigas kaysa sa nararamdaman ko sa loob. At kailangan ninyo akong pakinggan ng maigi. Humikab si Javier. Kinuha ni Rod ang cellphone niya at nagsimulang mag-scroll. Itago mo yan, sabi ko. Tiningnan niya ako ng naiinis pero inilagay niya. Tingnan ninyo, hindi na ito pwedeng magpatuloy, sabi ko. Hindi ko na kaya ang lahat. Ang bahay, ang mga gastos, lahat. Huminga ng malalim si Rod. Magsisimula ka na naman sa sermon pa. Oo, sabi ko,
Magsisimula ako ulit dahil hindi ninyo ako pinapakinggan. Hindi kayo nagbabayad ng kahit ano, sabi ko. Wala. Ni kuryente, ni tubig, ni gas, ni pagkain, wala. Lahat ay galing sa pensyon ko at ang pensyon ko na 6,500 piso kada buwan ay hindi sapat para buhayin ang 3 tao. Lalo na kung iniiwan ninyo ang lahat na nakabukas, kung inuubos ninyo ang tubig na parang libre, kung inuubos ninyo ang pagkain at hindi ninyo pinapalitan. Tumawa si Javier. Isang tuyo, mapanuyang tawa. Edi, magtrabaho ka pa. Magtrabaho pa. 67 anyos na ako. Nagtrabaho ako ng 42 taon ng buhay ko. Nagawa ko na ang parte ko. Ako ang nagtayo ng bahay na ito, sabi ko. At medyo nanginginig ang boses ko. Itinayo ko ito para sa inyo. Para may masilungan kayo. Para hindi kayo magutom. Pero hindi ito ang usapan. Mga lalaki na kayo, hindi na kayo mga bata. Kailangan ninyong kumilos na parang mga lalaki. Tumayo si Rod. Tapos ka na sa sermon mo? Hindi, sabi ko. Hindi pa ako tapos. Umupo ka. Umupo siya. Pero mayabang. Iyong pag-uugali na nagsasabing wala siyang pakialam sa sasabihin ko. At iyon ang mas masakit. Mas masakit kaysa sa gusto kong aminin. Bibigyan ko kayo ng isang option. Nagpatuloy ako. Pwede kayong manatili dito, pero kung mananatili kayo, kailangan ninyong magbayad ng upa, ng utilities, at makipag-ambagan sa pagkain. O pwede kayong umalis, humanap ng sarili ninyong lugar, ng sarili ninyong buhay. Nagkaroon ng katahimikan. Isang mahaba, awkward na katahimikan. Tapos, sinabi ni Javier, "Pinalalayas mo kami?" "Hindi ko kayo pinalalayas," sabi ko. "Pinapapili ko kayo." "Pambihira," sabi ni Rod. "Bahay din namin ito." "Hindi," sabi ko. "Bahay ko ito. Ako ang nagtayo, ako ang nagbayad, ako ang nag-maintain. Kayo, nakatira lang dito." "Pa, matanda ka na," sabi ni Javier. "Naloloka ka na yata." "Hindi ako baliw," sabi ko. "Pagod na ako. Pagod na akong maging iisang tao na nag-aalala, nagbabayad, naglilinis, nag-iisang gumagawa sa bahay na ito." Masanay ka," sabi ni Rod na may ngiting iyon, "dahil walang aalis dito." At doon ko sinabi ang iniisip ko buong umaga, may 30 araw kayo. Tiningnan nila ako, hindi nila maintindihan. 30 araw para saan? Tanong ni Javier. 30 araw para magdesisyon, sabi ko. O magsisimula kayong magbayad ng parte ninyo, o maghahanap kayo ng ibang matitirhan. 30 araw, wala nang iba. Nagtawanan silang dalawa, sabay. Parang sinabi ko ang pinakamalaking biro sa mundo. Tumayo si Rod, lumapit sa akin at inilagay ang kamay niya sa balikat ko, mayabang, na para bang ako ay isang bata. "Ay pa, anong gagawin mo? Itataboy mo kami. Wala kang lakas ng loob para diyan." At umalis siya, umakyat sa hagdan. Sumunod si Javier, tumatawa pa rin. Naiwan akong mag-isa sa sala, wasak ang puso ko, kumukulo ang galit, nanginginig ang mga kamay ko. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Mama Luz, may naramdaman ako. Naramdaman ko ang determinasyon dahil hindi nila ako kilala. Hindi talaga. Naniniwala sila na isa lang akong mahinang matanda, isang matanda na patuloy na magtitiis. Pero nagkakamali sila. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Naupo ako sa lamesa ng kusina na may notebook at lapis. Nagsimula akong magbilang, gumawa ng mga plano. Dahil kung may itinuro sa akin ang buhay, iyon ay, kapag nagdesisyon ka na, wala nang atrasan. At ako, nagdesisyon na ako. 30 araw. Binigyan ko sila ng 30 araw. Pero sa kaibuturan, alam kong wala silang gagawin. Nabiro lang ang tingin nila dito, tulad ng dati. At iyon, ayos lang iyon. Dahil ako, hindi rin ako magpapabaya. Gagawin ko ang kailangan kong gawin. Ang dapat ko nang ginawa noon pa. Kinabukasan maaga ulit akong gumising. Nagtimpla ako ng kape at habang umiinom tiningnan ko ang bahay ko. Ang bahay na itinayo ko, ladrilyo sa ladrilyo. At may kakaiba akong naramdaman, pag-ibig at sakit. Dahil ang bahay na ito ay buhay ko, pero naging kulungan ko na rin. At ako, handa na akong maging malaya. Lumipas ang unang 5 araw na parang walang nangyari. Si Rod, tuloy lang sa rutina. Gising ng huli, manonood ng TV, aalis, kakain ng binili ko,
at magsisimula ulit. Si Javier ganun din. Nagtatrabaho siya sa convenience store 3 araw sa isang linggo, 4 na oras bawat araw. Siyempre, kukunin ang sweldo niya at kinabukasan nanghihiram na ulit para sa sigarilyo. Pinanood ko sila ng tahimik. Gusto kong makita kung may magre-reaksyon. Kung may magseseryoso sa sinabi ko. Pero wala. Wala talaga. Parang pumasok lang sa isang tenga at lumabas sa kabilang tenga. O mas masahol pa, parang hindi ko sinabi. Nang ika-6 na araw, dumating ang bill ng Meralco. Binuksan ko sa kusina, 5,000 piso, halos 5,000 ulit. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa ulo ko. Pumunta ako sa sala. Nakahiga si Rod sa sofa, nanonood ng pelikula. Nakabukas ang aircon ng todo. Patayin mo yan, sabi ko. Tiningnan niya ako na parang nagsasalita ako ng Chinese. Mainit pa. Oo, mainit pero may bayad ito at wala kang binabayaran. Tumayo siya, galit, pinatay ang aircon at padabog na pumunta sa kwarto niya. Naiwan ako doon, hawak ang resibo, nagbibilang sa isip ko. Ang pensyon ko ay 6,500 piso kada buwan. 6,500. Diyan nanggagaling ang kuryente, tubig, gas, telepono, internet na ginagamit nila, pagkain, lahat. Paano yun sasapat? Hindi sapat. At ako, kailangan kong magtipid sa sarili kong pangangailangan para lang mabuhay sila ng komportable. Nang gabing iyon, habang kumakain akong mag-isa sa kusina, dahil hindi sila kumakain kasama ko, naalaala ko. Noong bata pa si Rod, mga 7 anyos, nasa talyer kami. Nagtatrabaho ako sa isang muebles, habang siya, pinapanood ako, humahanga. Pa, turuan mo ako? Tanong niya. Sige, anak. Halika. Binigyan ko siya ng liha. Tinuruan ko siyang kiskisin ang kahoy dahan-dahan, may tiyaga. Ang saya niya, ang proud na tumutulong siya sa akin. Anong nangyari sa batang iyon? Kailan siya naging lalaking ito na tumitingin sa akin ng may paghamak? Hindi ko alam. Pero may nawala sa daan. At masakit iyon. Sobrang sakit. Kinabukasan linggo. Nagdesisyon akong gawin ang hindi ko na ginagawa sa matagal na panahon. Nagsimba ako. Hindi ako masyadong relihiyoso. Pero si Mama Luz, oo, dala niya ako tuwing linggo. At nang umalis siya, tumigil ako. Hindi ko alam. Pakiramdam ko, kinuha sa akin ng Diyos ang pinakamahalaga sa akin. Pero noong araw na iyon, may kailangan ako. Hindi ko alam kung sagot, kapayapaan, o isang lugar lang kung saan ako makakapag-isip. Umupo ako sa likuran, sa pinakadulo. Nagdadaos ng misa si Father Ramon, isang mabuting tao na nagmamalasakit sa komunidad. Nag-usap siya tungkol sa pagpapatawad, pamilya, at responsibilidad. At bawat salita tumatagos sa akin. Dahil napatawad ko na ng napakarami. Nagtiis ako ng napakatagal. Pero hanggang kailan ka magpapatawad? Pagkatapos ng misa, nagtagal pa ako roon, nakatingin sa altar, at naisip ko si Luz, kung paano niya laging nakikita ang mabuti sa aming mga anak. Lagi. Hector, magtiyaga ka, sabi niya sa akin kapag nagrereklamo ako. Magme-mature din sila, magbabago din sila. Pero lumipas ang mga taon, at wala nang nagbago, kung hindi pa lumala. Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Rod kasama ang 2 niyang kaibigan. May serbesa sila. Nanonood ng basketball, sumisigaw, maingay. Pumunta ako sa kusina. Ang lababo, puno ng maruming plato. Ang basurahan, umaapaw ulit, walang naglinis. Hinubad ko ang damit kong pangsimba, nagsuot ng lumang t-shirt at nagsimulang maglinis ulit. Habang naghuhugas ako ng plato, pumasok ang isa sa mga kaibigan ni Rod sa kusina para kumuha ng mas maraming serbesa sa ref. Nakita niya akong naghuhugas. At hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero nakita ko ang awa sa tingin niya. Awa, na para bang iniisip niya, kawawang matanda, naglilinis para sa anak at mga kaibigan nito. At iyon ang nagpahiya sa akin. Mas nagpahiya kaysa sa maipaliwanag ko. Natapos ako maglinis at pumunta ako sa kwarto ko. Umupo sa kama at doon ko nakita ang litrato, iyong nasa ibabaw ng buruko. Nung bata pa kami ni Luz, bagong kasal. Siya, nakasuot ng puting damit. Ako, nakasuot ng hiniram na suit. Kaming 2, nakangiti, masayang masaya, punong-puno ng pangarap. Hinawakan ko iyon at kinausap ko siya na para bang naririnig niya ako. Hindi ko na alam ang gagawin, mahal ko.
sabi ko. Hindi ko alam kung nagiging masyado akong mahigpit o kung dapat ko pa silang tiisin. Lagi mong alam ang gagawin sa kanila. Pero ako, hindi ko na alam. At umiyak ako. Umiyak ako nang hindi ko ginagawa simula nung libing niya. Dahil pakiramdam ko, sobrang nag-iisa ako, sobrang nawawala, sobrang pagod. Lumipas ang 10 araw at walang nagbago. Si Rod hindi pa rin nagtatrabaho. Si Javier patuloy na gumagastos sa gimmick. At ako, patuloy na nagbabayad ng lahat, naglilinis ng lahat, nagtitiis ng lahat. Pero may nagbabago sa loob ko. Isang bagay na madilim. Isang bagay na hindi ko naramdaman noon. Para itong isang desisyon na nagkakabuo. Isang pintuan na nagsasara. Nang ika-16 na araw, may nangyari. Pumunta ako sa supermarket para mamili ng lingguhang grocery. Pagdating ko, bitbit ko ang mabibigat na bag. Si Rod nasa sala. Nakita niya akong dumating, hirap na hirap sa pagbubuhat. Pero hindi siya tumayo. Ni hindi niya ako inalok ng tulong. Lumingon lang siya at nagpatuloy sa pagtingin sa cellphone niya. Inilapag ko ang mga bag sa kusina. Masakit ang likod ko, ang tuhod ko. 67 anyos na ako. Hindi na ako para magbuhat ng ganon kabigat. Nagsimula akong maglagay ng mga bagay. At habang ginagawa ko yon, na-realize ko, galit ako. Sobrang galit. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Dahil pinayagan ko ito. Ako ang lumikha sa mga halimaw na ito. Dahil iyon ang tawag ko sa kanila. Mga halimaw. Mga halimaw ng pagkamakasarili, ng kawalan ng utang na loob, ng katamaran. Nag-isa ulit akong kumain ng hapunan ng gabing iyon. Umalis silang dalawa nang hindi sinasabi kung saan, kung anong oras babalik. Na para bang ako ang nangungupahan at sila ang may-ari. Naiwan akong tahimik sa kusina at nagsimula akong magbalik tanaw. Kung paano ang buhay noong ipinanganak si Rod. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na talyer. Maliit lang ang kita, sobrang liit, pero lahat ng kinikita ko ay para sa kanya. Para sa diapers, sa gatas, sa duyan niya. Kami ni Luz, nakatira sa isang inuupahang kwarto, maliit, may shared na banyo. Pero masaya kami, dahil may layunin kami, isang anak, isang pamilya na itatayo. Nagtrabaho ako ng double shift sa loob ng 5 taon. 5 taon na nag-iipon ng bawat sentimo para mabili ang lupaing ito, para simulan ang pagtayo ng bahay na ito. Tuwing weekend, pumupunta ako dito, dala ang mga gamit ko at sinisimulan ko ang pundasyon, ladrilyo sa ladrilyo. Sumasama sa akin si Luz, karga si Rod at maya-maya, pati si Javier. Naglalaro ang 2 bata sa lupa habang nagtatrabaho ako. Balang araw, magiging bahay natin ito, sabi ko sa kanila. Bahay natin, habang buhay. At nagtagumpay ako. Natapos ko ang bahay noong 20 anyos si Rod. Lumipat kami. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Makita ang mga anak ko na tumatakbo sa loob ng bahay nila, sa mga kwarto, sa bakuran. Umiiyak si Luz sa tuwa. Nagtagumpay tayo, Hector, sabi niya. Nagtagumpay tayo. Pero ngayon, ang bahay na itinayo ko ng may pagmamahal, naging isang pabigat. Isang lugar kung saan hindi ako iginagalang, kung saan hindi ako minamahal. Ginagamit lang ako, ginagamit para magbayad, para maglinis, para magtiis. Dumating si Rod bandang 2:00 ng madaling araw. Narinig ko siyang nagtatakilid, bumabangga sa dingding, lasing na naman. Binuksan niya ang ref, gumawa ng tacos sa nakita niya, iniwan ang lahat, at pumunta sa kwarto niya. Ako, gising sa kama, naririnig ang lahat. At may naramdaman ako. Naramdaman ko na may nagpapatigas sa loob ko. Parang semento na tumitigas, parang metal na lumalamig. 20 araw na ang lumipas. 20 sa 30 araw na binigay ko sa kanila. At patuloy silang kumikilos na parang wala lang. Na parang naglalaro lang ako. Pero hindi ako naglalaro. At malapit ko na iyong patunayan sa kanila. Nang ika-21 araw, may ginawa ako. Isang maliit, pero makabuluhang bagay. Pumunta ako sa bangko, kinuha ko ang lahat ng pera ko. Ang kaunting ipon ko, 30,000 piso. Itinago ko sa isang sobre sa kwarto ko, nakalock. Dahil may desisyon na akong ginawa. Isang desisyon na walang atrasan. At kailangan kong maging handa. Nang hapong iyon, umupo ako sa bakuran,
tinitingnan ang mga halaman na itinanim ni Luz. Nandoon pa rin sila. Namumulaklak pa rin sa kabila ng lahat. At naisip ko, kung nakaligtas ang mga halaman na ito nang wala siya, makakaya ko rin. Makakaya ko ring magpatuloy anuman ang mangyari. Dahil may darating, isang malaking bagay. At handa na ako. Iba ang gising ko ng ika-22 araw. Hindi ko maipaliwanag, pero iba ang pakiramdam ko. Mas matigas, mas determinado. Maaga akong bumangon, gaya ng dati. Nagtimpla ng kape. Pero hindi ako umupo sa bakuran. Pumunta ako sa kwarto ko, binuksan ang aparador at kinuha ang isang lumang karton puno ng mga papel. Nasa loob ang lahat ng dokumento ng bahay, ang titulo, ang mga resibo ng materyales na binili ko para itayo, ang fakturas, lahat. Umupo ako sa kama at nagsimulang suriin ang bawat papel isa-isa. Akin ito, naisip ko. Lahat ito, akin. Ako ang nagbayad. Ako ang nagtayo. At walang sino man ang makakakuha nito sa akin. Inilagay ko ang mahahalagang papel sa isang bagong folder. Inilagay sa bag ko ang parehong lumang bag na ginagamit ko noong pumupunta ako sa talyer at umalis ako. Umalis ako sa bahay nang walang sinasabi kaninuman. Hindi pa sila gising. 7:00 ng umaga pa lang. Sumakay ako ng bus at pumunta sa sentro, sa opisina ng munisipyo. Kailangan kong i-verify ang isang bagay. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Na ang bahay ay nakapangalan sa akin. Akin lang, pumila ako, naghintay ng turn ko. At nang asikasuhin ako, humingi ako ng certified true copy ng titulo. Para saan yan, sir? Tanong ng babae sa counter. Para sa personal na bagay, sabi ko. Ayaw kong magbigay ng detalye. Binigyan ako ng kopya. Nagbayad ako at umalis. Naglakad-lakad ako sa sentro ng matagal. Wala akong pupuntahan. Nag-iisip lang. Nag-iisip sa lahat ng nangyari, sa lahat ng mangyayari. Dumaan ako sa parke kung saan kami nagkakilala ni Luz. 40 taon na ang nakakaraan. 40 taon na. Nagbebenta siya ng bulaklak doon sa isang maliit na pwesto. Dumadaan ako araw-araw pagkatapos ng trabaho. Isang araw naglakas loob ako at bumili ako ng isang bouquet. Para sa nanay ko, sabi ko. Pagsisinungaling. Wala akong nanay. Ay, meron pala, pero hindi na nakatira sa akin. Tumawa si Luz. Sure, sabi niya, pero binenta niya sa akin. At simula noon, nagsimula akong bumili ng bulaklak bawat linggo. Hanggang isang araw, sinabi ko ang totoo. Hindi para sa nanay ko, para sa iyo. Pero hindi ko masabi sa iyo. Namula siya, sobrang pula at pumayag siyang makipag-date sa akin. Ganoon nagsimula ang lahat. Sa isang bouquet ng bulaklak at isang inosenteng kasinungalingan. Umupo ako sa isang bench sa parke. Yung bench din na inuupuan namin noon. Kinausap ko siya na parang nandoon siya. Luz, hindi naiintindihan ng mga bata. Wala silang naiintindihan at hindi ko na kaya. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ito. Umihip ang hangin, mahina, at sandali akong naramdaman na parang sumagot siya. Na parang sinasabi niya na ayos lang. Nagawin ko ang kailangan kong gawin. Bumalik ako sa bahay bandang 2:00 ng hapon. Nasa sala si Rod tulad ng dati. Saan ka galing? Tanong niya nang hindi tumitingin sa cellphone. Kung saan-saan, sabi ko. Pumunta ako sa kusina. May maruming plato ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko hinugasan. Iniwan ko lang doon. Gumawa ako ng sandwich. Kinain ko at pumunta sa kwarto ko. Isinara ko ang pinto at nilock. Isang bagay na hindi ko ginagawa. Kinuha ko ang isang bagong notebook. Nagsimula akong magsulat. Gumawa ng listahan ng lahat ng kailangan kong gawin, hakbang-hakbang. Dahil kung gagawin ko ito, kailangan kong gawin ng tama. Walang pagkakamali. Nang hindi nagpapadala sa emosyon. Unang punto, siguraduhin ang mga dokumento ko. Tapos na. 2 punto, kausapin ang isang abogado. Kailangan kong malaman ang mga karapatan ko. Ano ang pwede kong gawin? Ano ang hindi? 3 punto, maghanda ng plan B kung sakaling maging masama ang sitwasyon. 4 na punto, manatiling matatag. Huwag lilihis, huwag magpapaloko. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ako, dahil hindi sila naghahapunan kasama ko, dumating si Javier, lasing na naman. Pero sa pagkakataong ito,
may kasama siyang babae. Isang babae na hindi ko pa nakita. Dumiretso siya sa kwarto niya nang hindi ipinakikilala, nang hindi humihingi ng permiso, na parang bahay niya ito at ako ang bisita. Narinig ko ang musika, tawanan, ingay. At ako, nasa kwarto ko, nakasara ang pinto, nakakuyom ang kamao, humihinga ng malalim, nagbibilang ng mga araw, 8 araw na lang. Kinabukasan, Sabado. Walang trabaho si Javier. Si Rod, wala ring trabaho. Dahil wala naman talagang trabaho si Rod, nagtagal sila sa pagtulog, sinamantala ko. Maaga akong umalis. Pumunta ako sa isang law office na inirekomenda sa akin. Si Ationor Torres, isang matandang lalaki, kasing edad ko, ang tumanggap sa akin sa opisina niya. Sabihin mo, Don Poldo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ikinuwento ko ang lahat. Lahat. Mula sa simula hanggang sa araw na iyon. Nakinig siya nang hindi ako iniistorbo, nagsusulat ng notes. Nang matapos ako, inalis niya ang salamin, pinunasan at tumingin ng diretsyo sa mata ko. Don Poldo, may karapatan kang gawin ang gusto mo sa ari-arian mo. Sa'yo iyan. Pero mga anak mo sila. Sigurado ka ba dito? Mas sigurado kaysa kailanman, sabi ko. Mabuti, sabi niya. Kung ganoon, ito ang gagawin natin. Ipinaliwanag niya sa akin ang buong proseso. Ang mga legal na hakbang. Ano ang pwede kong gawin? Ano ang hindi ko dapat gawin? Binigyan niya ako ng mga papel, mga dokumento, isang blankong contract of lease kung sakaling magdesisyon akong singilin sila ng upa ng formal. At kung hindi sila pumayag magbayad, kailangan mong magsimula ng ejection process. Matatagalan pero pwede. Gaano katagal? Tanong ko. Maaaring 3 o 4 na buwan. Depende sa huwes. Matagal yan, sabi ko. Alam ko, pero iyan ang batas. Hindi mo lang basta-basta pwedeng palayasin ng walang legal na proseso kahit na bahay mo yan. Naiintindihan ko, sabi ko. Magkano ang utang ko? Libre ang konsultasyon na ito, Don Poldo. Gusto kita at naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kung kailangan mong simulan ang legal na proseso, doon na ako maniningil. Pero sa ngayon, umuwi ka. Kausapin mo ulit ang mga anak mo. Tingnan natin kung magre-reaksyon. Nagpasalamat ako. Umalis ako doon na may dalang mga papel at may halo-halong ginhawa at lungkot. Ginhawa dahil alam kong may mga opsyon ako. Lungkot dahil umabot ako sa ganito, na kailangan kong kumonsulta sa abogado para lang harapin ang sarili kong mga anak. Pagdating ko sa bahay, may kotse na nakaparada sa labas. Hindi ko alam kung kanino. Pumasok ako. At nandoon si Rod at ang mga kaibigan niya. 4 na lalaki. Umiinom ng serbesa, naninigarilyo. Ang sala parang basurahan. Ang sala ko. Pa, batiin mo sila, sabi ni Rod, na parang normal lang ito. Binati ko sila, ayaw kong gawin at dumiretso sa kwarto ko. Isinara ang pinto at humiga sa kama. Pagod. Sobrang pagod. Hindi pisikal, kundi emosyonal, espiritual. Ayaw ko nang makipag-away. Ayaw ko nang makipagtalo. Gusto ko lang ng kapayapaan. Kapayapaan sa sarili kong bahay. Kinuha ko ulit ang litrato ni Luz. Sobrang miss na kita, mahal ko, sabi ko. Sobrang sobra. Alam mo kung paano sila harapin. Paano sila kausapin. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, magtrabaho, magtayo, magbigay. Pero ito, hindi ko alam kung paano ayusin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ninais kong nandoon siya. Hindi lang para sa mga anak ko, kundi para sa akin. Dahil kailangan ko siya. Sobrang kailangan. Nang gabing iyon, nanatili ako sa kwarto ko. Hindi ako lumabas para kumain. Narinig ko nang umalis ang mga kaibigan ni Rod bandang 11:00. Narinig ko nang dumating si Javier bandang 1:00, lasing na naman. At naiwan ako doon, nakahiga, nakatingin sa kisame. Nagbibilang ng mga araw. 7 araw. 7 araw na lang. At may magbabago. Kailangang magbago. Dahil hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Ang ika-25 araw ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. 5 araw na lang ang natitira. 5 araw para matapos ang palugit na binigay ko sa kanila. At patuloy silang kumikilos na parang wala lang. Na parang hindi ako umiiral. Na parang walang bigat ang mga salita ko. Nang umagang iyon,
Nagising ako na may kirot sa dibdib. Hindi pisikal, mas malalim, mas madilim. Yun ang bigat ng lahat ng dinadala ko. At bigla, naalaala ko. Naalaala ko ang araw na namatay si Luz. Dahil isang araw iyon tulad nito. Isang ordinaryong Lunes. Kulay abo, malungkot. Nagkasakit si Luz 6 na taon na ang nakakaraan. Sa simula, akala namin, trangkaso lang, ubo. Pagod. Edad na Hector, sabi niya, pero nagpumilit ako. Dinala ko sa doktor, nagpa-test. At nang ibigay ang resulta, gumuho ang mundo ko. Cancer. Advanced na cancer sa baga. 6 na buwan na lang, siguro 1 taon, sabi ng doktor. Malamig na parang pinag-uusapan ng panahon. Umiyak si Luz. Niyakap ko siya at nangako akong lalaban kami. Hindi kami susuko. Nasa klinik ang mga bata. Si Rod, 28. Si Javier, 25. Sinabi kong kailangan naming magkaisa. Kailangan kami ng nanay nila. Oo pa, sabi nila. Asahan mo kami. Pero kasinungalingan yon. Lahat kasinungalingan. Sa unang mga araw nandoon sila. Pero pagkatapos, nagsimula silang mawala. Sabi ni Rod, hindi niya raw kaya makita siyang ganoon. Mahina. Walang buhok dahil sa chemotherapy. Masakit masyado pa. Masakit din sa akin, sabi ko. Pero kailangan nating samahan siya. Pupunta ako pa. Mamaya. Pero hindi siya pumunta. Mas masahol si Javier. Pumupunta sa ospital 1 beses sa 1 linggo. 10 minuto. 15 maximum. Hello ma. Kumusta ka? Uupo, titingnan ng cellphone niya at aalis. Kailangan kong magtrabaho pa. Alam mo na. Oo. Alam ko. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa nanay niya na namamatay. Ako, nanatili ako sa tabi niya. Buong araw. Buong gabi. Sa kwarto ng ospital na umaalingasaw sa disinfectant at kamatayan. Hinahawakan ko ang kamay niya. Binabasahan ko. Nagkukwento ako noong bata pa kami. Noong itinayo namin ang bahay. Noong bata pa ang mga anak namin. Naalala mo, mahal ko? At ngingiti siya ng bahagya. Pero ngingiti. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, hinigpitan ni Luz ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa sa kaya niya sa loob ng maraming linggo. Hector, sabi niya, mahina ang boses. Bakit, mahal ko? Ang mga bata. Alagaan mo sila, pakiusap. Huwag mo silang iiwan. Nangako ako. Nangako akong aalagaan ko sila. Nasasamahan ko sila. Na magiging maayos kami. Namatay siya 2 araw pagkatapos, madaling araw. Natutulog ako sa silya sa tabi ng kama niya. Nagising ako dahil nag-alarm ang makina. Nagtakbuhan ang mga nurse. Naguguluhan ako. Natatakot. Mr. Morales, ikinalulungkot namin. At ganoon. Ganoon lang umalis ang babae ng buhay ko. Ang kasama ko. Ang lahat ko. Tinawagan ko ang mga bata. Ang nanay ninyo. Kakamatay lang. Naging tahimik ang kabilang linya. Tapos, paparating na kami pa. Dumating sila, 1 oras pagkatapos. Si Rod, namumugto ang mga mata. Si Javier, seryoso, tahimik. Nakita nila ang nanay nila, nakahiga, malamig, at umiyak sila. Pero naramdaman ko na huli na ang iyak na yon. Sobrang huli na. Maliit lang ang libing. Malapit na pamilya. Ilang kaibigan. Ang mga bata, nakatayo sa tabi ko, pero malayo. Na para bang tumutupad lang sila ng tungkulin. Hindi nagpapaalam sa nanay nila. Pagkatapos ng libing, sa bahay, naghintay ako na may sabihin sila. Na magsalita. Na magyakapan kami. Pero pumunta sila sa mga kwarto nila. At naiwan akong mag-isa sa sala, nakatingin sa mga litrato ni Luz. Ang mga araw pagkatapos, iyon ang pinakamadilim sa buhay ko. Gumigising ako ng walang gana, nagtatrabaho ng walang gana, umuuwi ng walang gana. Lahat nagpapaalala sa kanya. Ang silya niya sa kusina, ang mga halaman niya sa bakuran, ang walang laman na bahagi ng kama namin, walang-wala. At ang mga bata, nagpatuloy sa buhay nila na parang walang nangyari. Akala ko, magbabago sila dahil sa pagkamatay ng nanay nila. Na magme-mature sila, na marirealize nila kung gaano ka-fragile ang buhay. Pero hindi. Si Rod hindi pa rin nagtrabaho. Si Javier, patuloy sa gimik. At ako, nag-iisa. Mas nag-iisa kaysa kailanman. Binalik ko ang sarili ko sa kasalukuyan. Ayaw kong isipin yon, hindi sa araw na iyon.
pero hindi maiiwasan dahil lahat ng nangyayari ngayon nanggagaling doon. Sa pangakong ginawa ko kay Luz, sa alagaan mo sila na hiniling niya at ginawa ko iyon. Inalagaan ko sila, ibinigay ko ang lahat pero sila, wala silang ginawa para sa akin. Tumayo ako sa kama, nagbihis at bumaba sa kusina. Nandoon si Rod, kumakain ng cereal, nakapatong ang mga paa sa lamesa. Ulit, ibaba mo ang paa mo, sabi ko. Tiningnan niya ako, naiinis pero ibinaba niya. Anong nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw pa? Bad trip ka. Anong nangyayari sa akin? Talaga, tinatanong mo yan? 5 araw na lang, sabi ko. Tumawa siya. Ay pa, tama na iyan. Alam mong wala kang gagawin. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Subukan mo ako. Tumigil siya sa pagtawa. Sa 1 segundo, may nakita ako sa mukha niya. Pagdududa, takot, hindi ko alam. Pero mabilis itong nawala. Ikaw ang bahala, sabi niya. At nagpatuloy siya sa pagkain ng cereal. Nang hapong iyon, naglakad ako. Kailangan kong lumayo. Pumunta ako sa sementeryo. Sa libingan ni Luz. Nagdala ako ng bulaklak tulad ng dati. Inilagay ko sa florera. Umupo ako sa damuhan, sa tabi ng lapida. Luz, nag-fail ako, sabi ko. Nangako akong aalagaan ko sila. At ginawa ko. Pero inalagaan ko sila ng sobra, kaya nasira ko sila. Ginawa ko silang mga lalaki na hindi marunong manindigan, na walang respeto. At hindi ko alam kung kasalanan ko iyon o kasalanan nila. Umihip ang hangin, mahina, at naramdaman ko. Naramdaman ko na parang sinasabi niya na hindi ko kasalanan, na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Na ngayon, kailangan kong gawin ang kailangan kong gawin kahit masakit, kahit hindi nila naiintindihan. Nagtagal ako doon ng 1 oras o higit pa. Pagbalik ko sa bahay gabi na, si Javier paalis. Nakabihis. Naka-perfume. Saan ka pupunta? Tanong ko. Sa party. May pera ka? Wala. Pero nililibre ako ng mga kaibigan ko. Siyempre nililibre ka ng mga kaibigan mo dahil wala ka namang pera. Dahil inuubos mo ang lahat. Umalis siya. Sumara ang pinto. At naiwan akong nakatayo sa sala. Tinitingnan ang bahay na itinayo ko. Ang bahay na dapat ay magiging tahanan namin. Ang refuge namin. At ngayon ito ay kulungan ko. Pabigat ko. Parusa ko. 5 araw. 5 araw na lang. At magbabago ang lahat. Ika-28 araw. 2 araw na lang ang natitira. 2 araw para matapos ang palugit. At ako nagdesisyon na. Isang desisyon na walang atrasan. Nang umagang iyon, gumising ako ng 5:00 bago sumikat ang araw. Nagbihis ako. At umalis sa bahay nang walang ingay. Nang hindi ginigising ang sinuman. Pumunta ako sa terminal ng bus. Bumili ng ticket para sa ika-30 araw. Isang one-way ticket papuntang Davao. May pinsan ako doon, si Fidel. Matagal ko nang hindi nakikita. Pero nag-uusap kami paminsan-minsan sa telepono. Noong nakaraang linggo, tinawagan ko siya. Ikinuwento ko ang lahat. Primo, pwede ba akong tumira sa iyo ng saglit hanggang sa maayos ko lang ang sitwasyon ko? Siyempre Hector, bahay mo ito. Punta ka lang kung kailan mo gusto. Itinago ko ang ticket sa wallet ko. Hinawakan ko para lang makasigurado na totoo ito, na nangyayari talaga ito. Bumalik ako sa bahay. 7:00 na. Tulog pa si Rod. Si Javier din. Nagtimpla ako ng kape. Umupo sa kusina at nagsimulang mag-isip sa lahat ng kailangan kong gawin. Una, mag-impake ng mga gamit. Ang kailangan lang, damit, dokumento, mga litrato ni Luz. Hindi ko kailangan ng marami. Ikalawa, ayusin ang lahat. Bayaran ang mga resibo. Linisin ang bahay. Hindi ako aalis ng nag-iiwan ng gulo kahit hindi nila deserve. At ikatlo, iyon ang pinakamahirap. Sumulat sa kanila ng liham. Dahil alam kong kapag umalis ako, hindi sila maniniwala. Hindi sila maniniwala na seryoso ako. Umakyat ako sa kwarto ko. Kinuha ang isang lumang maleta sa aparador. Nagsimulang maglagay ng damit. Mga kamiseta, pantalon, damit panloob, sapatos. Hindi marami. Hindi ko kailangan ng marami. Inilagay ko ang kahon na may mga dokumento ng bahay. Ang mga litrato ni Luz. Ang rosaryo niya, iyon na laging suot niya sa leeg. Iningatan ko iyon, na parang iyon ang pinakamahalaga sa mundo.
Dahil iyon ang totoo. Kumatok si Rod sa pinto. Pa, nandyan ka? Oo, sabi ko. Nagbukas siya. Nakita niya ako na may maleta. Anong ginagawa mo? Wala, sabi ko. Inaayos ko lang. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Inaayos o aalis ka? Isinara ko ang maleta. Sabi ko na, inaayos ko lang. Nagkibit balikat siya. Sige, lalabas ako. Babalik ako mamaya. Mabuti, sabi ko. At umalis siya. Nang marinig kong sumara ang pinto, huminga ako ng malalim. Mas mahirap ito kaysa sa inisip ko. Dahil may isang bahagi sa akin, isang maliit na bahagi, na umaasang magre-reaksyon sila. Na sa huling 2 araw na ito, sasabihin nila, Pa, tama ka. Magbabago kami. Magbabayad kami. Tutulong kami. Pero hindi nila ginawa at hindi na nila gagawin. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bangko. Kumuha ako ng mas maraming pera, 2,000 piso. Itinago ko sa sobre kasama ang 3,000, 5,000 piso lahat-lahat. Iyon lang ang mayroon ako. Ang lahat ng naipon ko sa loob ng mga taon. Pero sapat na. Sapat na para magsimulang muli sa ibang lugar na may ibang buhay. Pagbalik ko, nasa sala si Javier, nanonood ng TV. Pa, wala bang pagkain? Wala, sabi ko. Hindi pa ako nag-grocery. Anong kakainin ko? Hindi ko alam, Javier. Mag-order ka. Wala akong pera. Ako din, sabi ko. At pumunta ako sa kwarto ko. Narinig ko siyang nagbuntong hininga. Inis. Pero wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang matulog, umupo ako sa lamesa ng kusina. May blankong papel at ballpen. Kailangan kong isulat ang liham. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Ano ang sasabihin mo sa mga anak mo kapag umaalis ka? Kapag iniiwan mo sila? Walang salita para doon. Walang manual. Nagsimula akong magsulat. Nagbura. Nagsulat ulit. Nagbura ulit. Hanggang sa wakas, lumabas. Dumaloy ang mga salita na parang naghihintay lang doon. Kailangan lang nila ng tamang sandali. Rod at Javier, kapag nabasa ninyo ito, wala na ako dito. Hindi dahil namatay ako, kundi dahil umalis ako. Dahil hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Binigyan ko kayo ng 30 araw. 30 araw para magdesisyon, para kumuha ng responsibilidad. Pero hindi ninyo ginawa. At hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang paghihintay. Akin ang bahay na ito. Ako ang nagtayo. At hindi ninyo pinahalagahan. Hindi ninyo ako pinahalagahan. Kaya aalis ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Siguro hindi na. Siguro sa ilang buwan. Hindi ko alam. Pero kailangan kong lumayo. Kailangan ko ng kapayapaan. Isang bagay na wala ako dito. Ang mga resibo ay bayad na hanggang sa katapusan ng buwan. Pagkatapos nyon, kayo na ang bahala sa gagawin ninyo. Kung gusto ninyong manatili, kailangan ninyong simulan ang pagbabayad ng lahat. Upa, utilities, pagkain, lahat. O umalis at hanapin ang sarili ninyong daan. Mahal ko kayo. Lagi ko kayong mamahalin. Mga anak ko kayo. Pero hindi ko na pwedeng maging tatay ninyo at bangko ninyo at katulong ninyo ng sabay-sabay. Kailangan ninyong lumaki. At kung para doon, kailangan kong umalis. Aalis ako. Mag-ingat kayo, si tatay. Tinupi ko ang liham. Inilagay sa isang sobre. Isinulat ang mga pangalan nila at iniwan sa lamesa. Doon kung saan makikita nila. Bukas paggising nila at wala na ako. Ika-29 na araw. Ang huling araw. Maaga ulit akong bumangon. 5:00 ng umaga. Naligo. Nagbihis. Ibinalik ko ang maleta ko. Inilagay sa tabi ng pinto. Nagtimpla ng kape sa huling pagkakataon sa kusina na ito sa ngayon. At naghintay. Naghintay akong sumikat ang araw. Naghintay akong magising ang mga anak ko. Kahit na alam kong hindi ko sila makikita. Dahil ang bus ko ay aalis ng 7:00 at hindi sila gumigising bago mag 10:00. Naglakad-lakad ako sa bahay. Sa huling pagkakataon, hinawakan ko ang mga dingding. Ang mga dingding na ako ang nagtayo. Nakita ko ang bakuran, ang mga halaman ni Luz, namumulaklak pa rin. Pumasok ako sa sala. Nakita ko ang mga litrato sa repisa. Noong pamilya pa kami. Isang masayang pamilya. Patawad mahal ko, sabi ko sa litrato ni Luz. Sinubukan ko. Talaga. Sinubukan ko.
Alas ang turn to. Kinuha ko ang maleta ko. Binuksan ang pinto at lumabas. Sariwang hangin ang sumalubong sa mukha ko. At sa isang sandali, nag-alinlangan ako. Tama ba ang ginagawa ko? O isa lang akong duwag? Isang masamang ama? Hindi ko alam. Pero huli na para mag-alinlangan. Isinara ko ang pinto. Niligpit ang mga susi. At nagsimula akong maglakad papunta sa bus stop. Papunta sa terminal. Papunta sa bago kong buhay. O siguro, sa katapusan ko. Hindi ko alam. Pero kailangan kong subukan. Kailangan kong iligtas ang sarili ko dahil wala nang gagawa niyon para sa akin. Nagising si Rod bandang alas 11 ng umaga, gaya ng dati. Bumangon, pumunta sa banyo, bumaba sa kusina, naghahanap ng kape, naghahanap ng almusal, naghahanap sa akin. Pero wala ako. Tahimik ang bahay, isang kakaiba, naiibang katahimikan. Pa! Sigaw niya. Walang sumagot. Umakyat siya ulit sa hagdan. Kumatok sa pinto ko. Wala. Binuksan niya. Ang kama, nakahiga. Ang aparador bukas, walang laman sa ilang bahagi. At doon niya nakita. Wala ang maleta. Wala rin ang bag ko. Ang mga litrato ni Luz na laging nasa buro. Wala. Anong nangyayari? Bulong niya. Bumaba siya, tumakbo. Naghanap sa sala, sa bakuran, sa garahe. Wala. Wala ako. Doon niya nakita ang sobre sa lamesa ng kusina. Nakasulat ang mga pangalan nila. Kinuha niya, binuksan, at nagsimulang magbasa. Mabilis ang paggalaw ng mga mata niya, kaliwa, kanan. At habang nagbabasa, nagbabago ang mukha niya. Mula sa pagkalito, naging hindi makapaniwala. Mula sa hindi makapaniwala, naging galit. Javier! Sigaw niya. Javier, gising! Umakyat siya sa hagdanan. Pumasok sa kwarto ng kapatid niya. Ginising niya. Ano? Sabi ni Javier. Inaantok. Basahin mo ito, sabi ni Rod. Inilagay ang liham sa mukha niya. Kinuha ni Javier. Nakapikit pa ang mga mata. Nagsimulang magbasa. At bigla, nagising siya ng tuluyan. Hindi ito totoo, sabi niya. Umalis siya, sagot ni Rod. Pero saan? Hindi sinabi. Sabi niya lang, umalis siya. Hindi na raw niya kaya. Na ito ay, hindi ito biro, sabi ni Javier. Seryoso ito. Tiningnan nila ang isa't isa. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ko ang takot sa mga mata nila. Tunay na takot. Kinuha ni Rod ang cellphone niya. Dinayal ang numero ko. 1 beses, 2 beses, 3, diretso sa voicemail. Hindi sumasagot, sabi niya. Tawagan mo. Sinubukan ni Javier. Ganoon din. Voicemail. Pambihira, sabi ni Rod. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, sabi ni Javier. Pero hindi ito pwedeng maging seryoso. Babalik siya. Sigurado akong nagpahangin lang para kumalma. Lumipas ang mga oras, tanghali, hapon, gabi. At hindi ako bumalik. Si Rod, naglalakad-lakad, kinakabahan. Si Javier, nakaupo sa sala, tahimik, nagproproseso. Sa tingin mo, umalis talaga siya? Tanong ni Javier. Hindi ko alam, sabi ni Rod. Pero kung umalis siya, lagot tayo. Bakit? Dahil siya ang nagbabayad ng lahat. Lahat! Kuryente, tubig, gas, pagkain, lahat! Naging tahimik si Javier dahil totoo iyon at hindi nila kailanman naisip. Hindi sila tumigil na isipin iyon na ang lahat ng mayroon sila, lahat ng ginagamit nila ay galing sa akin, sa pensyon ko, sa pagod ko, sa pagsisikap ko. Babalik siya, sabi ni Javier. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Kailangang bumalik siya. Lumipas ang ika-30 araw, ang huling araw ng palugit. At hindi ako bumalik. Tinawagan ni Rod ang ilang kamag-anak. Mga tiyo, mga pinsan. Nakita niyo ba si tatay? Wala. Walang nakakita sa akin. Walang nakakaalam kung nasaan ako. May nangyari ba? Tanong nila. Wala. Kailangan ko lang siyang kausapin. Binaba niya ang telepono, frustrated, takot. Nang gabing iyon, wala ni isa sa kanila ang umalis. Nanatili sila sa bahay, naghihintay. Naghihintay na bumalik ako. Nabuksan ko ang pinto, nasabihin ko, nandito na ako. Gusto ko lang kayong takutin. Pero hindi ako bumalik. At ang bahay, naramdaman na walang laman. Mas walang laman kaysa kailanman.
Kinabukasan, ika-31 araw, dumating ang bill ng Meralco. Kinuha ni Javier sa mailbox, binuksan, 3,900 piso. Pambihira, sabi niya. Pinakita niya kay Rod ang resibo. Magkano ang meron ka? Tanong niya. Wala, sabi ni Rod. Ikaw? 200 piso. Hindi sapat. Alam ko. Umupo sila sa sala, tinitingnan ang resibo. Sa unang pagkakataon, na-realize nila na nabuhay sila sa isang bubble. Isang bubble na ako ang gumawa para sa kanila. At ngayon, pumutok ang bubble na iyon. At nag-iisa sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kailangan nating hanapin siya, sabi ni Javier. Paano? Tanong ni Rod. Hindi natin alam kung nasaan siya. Punta tayo sa pulis. I-report natin na nawawala siya. Hindi siya nawawala. Umalis siya, sabi niya sa liham. Hindi iyon pareho. Hinaplos ni Javier ang mukha niya, frustrated. Anong gagawin natin? Tumayo si Rod. Naglakad patungo sa kwarto ng tatay niya. Sa kwarto ko. Pumasok at tumayo lang doon, tinitingnan ang lahat. Ang walang laman na kama. Ang kalahating walang laman na aparador. Ang mga dingding na puno ng litrato ni Luz. Nila noong bata pa. Ng pamilya na naging sila. At may naramdaman siya. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Konsensya. Malalim na konsensya. Kasalanan ko ang lahat, sabi niya. Mahina ang boses. Narinig siya ni Javier mula sa pasilyo. Pumasok, hindi mo kasalanan. Oo, sa aming dalawa, trinato namin siya na parang basura. At nagtiis siya. Nagtiis siya ng lahat. At kami, nag-take advantage lang kami. Umupo silang dalawa sa kama ko. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nag-usap sila. Talagang nag-usap. Naaalala mo nung bata pa tayo? Tanong ni Javier. Oo. Naaalala mo kung paano nagtatrabaho si tatay buong araw? At kahit ganon, umuuwi siya, nakikipaglaro sa atin. Tinutulungan tayo sa oo, sabi ni Rod. Kailan tayo tumigil na makita siya? Kailan siya naging invisible sa atin? Wala silang sagot dahil hindi nila alam. Unti-unti itong nangyari nang hindi nila napapansin. Hanggang isang araw, ako na lang ang matanda na nagbabayad ng bills, naglilinis, nagtitiis. Wala nang iba. Nagkamali tayo, sabi ni Javier. Isang napakalaking pagkakamali. Lumipas ang 3 araw pa. Wala pa rin akong balita. Hindi ako sumasagot sa telepono. Hindi ako bumabalik. Nagsimulang magpatong ang mga resibo. Tubig, internet, gas. At wala silang pera para magbayad ng kahit ano. Nagsimula silang magrasyon ng pagkain na natitira sa cabinet. Bigas, beans, ang basic. Dahil wala silang pambili. Lumabas si Rod para maghanap ng totoong trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumunta siya sa mga talyer, sa mga tindahan, kung saan-saan. May experience ka? Tanong nila. Medyo. Ikinalulungkot namin. Naghahanap kami ng mas may pinto sa pinto. Rejection sa rejection. At patuloy siyang sumusubok. Humiling si Javier ng mas maraming oras sa tindahan. Iyon lang ang mayroon ka, sabi ng boss niya. Wala nang iba. Wala. Umalis siya, frustrated, desperado. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Naintindihan niya kung gaano kahirap. Kung gaano kahirap sa akin sa loob ng maraming taon. Magtrabaho, mag-maintain ng bahay, buhayin sila. Isang gabi, nakaupo sa dilim dahil pinatay nila ang lahat ng ilaw para magtipid sa kuryente. Sinabi ni Javier, sa tingin mo, babalik siya? Hindi agad sumagot si Rod. Nag-isip. Tapos sinabi, hindi ko alam. Pero kung hindi siya bumalik, deserve namin. At tama siya. Deserve nila. Ako, nasa Davao. Sa bahay ng pinsan kong si Fidel. Isang maliit, simpleng bahay. Pero tahimik. Sobrang tahimik. Isang linggo na ako doon. 7 araw simula nang umalis ako. Simula nang iwanan ko ang lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Natutulog ako ng maayos. Walang ingay. Walang gising ng 4:00 ng madaling araw dahil dumating si Javier na lasing. Walang stress. Walang problema. Si Fidel, tinanggap ako ng bukas palad. Primo, bahay mo ito. Tumira ka lang hanggang kailangan mo. Binigyan niya ako ng isang maliit na kwarto, may kama, isang aparador,
Isang bintana na nakaharap sa bakuran. Iyon lang ang kailangan ko. Salamat, primo, sabi ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Pamilya tayo. Ang unang mga araw, kakaiba. Gumigising ako ng maaga dahil sa nakasanayan. Naghihintay na kailangan kong maglinis, magluto, mag-ayos ng kung ano. Pero walang aayusin. Nag-iisa si Fidel, byudo rin tulad ko. Namatay ang asawa niya 10 taon na ang nakakaraan. Wala silang anak. Minsan, iniisip ko, isang biyaya iyon, sabi niya sa akin isang gabi. Bakit? Tanong ko. Dahil walang mas masakit kaysa sa ibigay ang lahat sa mga anak mo at hindi nila pahalagahan. Natahimik ako. Dahil tama siya. Namimiss mo sila? Tanong niya. Minsan, sabi ko. Pero hindi ko namimiss kung paano nila ako trinato. Namimiss ko kung ano sana sila. Kung ano ang gusto kong maging sila. Pwede pa silang magbago, sabi ni Fidel. Siguro. O baka hindi. Hindi na iyon nakasalalay sa akin. Tumutunog ang cellphone ko paminsan-minsan. Missed calls mula kay Rod, mula kay Javier. Mga mensahe. Pa, nasaan ka? Pa, pakiusap, sumagot ka? Pa, humihingi kami ng tawad, pero hindi ako sumasagot. Hindi pa. Kailangan ko ng oras na ito, ng espasyo na ito, para mag-isip, para magpagaling, para maalala kung sino ako bago ako naging bangko at katulong nila. May maliit na talyer si Fidel sa bakuran niya. Gumagawa siya ng mga muebles tulad ko. Gusto mo bang tulungan ako? Tanong niya isang araw. Kailangan ko ng dagdag na kamay. Sige, sabi ko. At nagsimula akong magtrabaho kasama siya. Nagliliha ng kahoy. Nagpuputol. Nagbubuo. At may narealize ako. Narealize ko kung gaano ko na-miss ito. Ang amoy ng kahoy. Ang tunog ng mga gamit. Ang kasiyahan sa paglikha ng isang bagay gamit ang sarili mong mga kamay. Magaling ka, sabi ni Fidel. Sobrang galing. 42 taon akong nagtrabaho dito, sabi ko. Alam ko. Halata. Nagtrabaho kaming magkasama buong hapon. At nang matapos kami, gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman kong useful ako. Pero hindi sa masamang paraan. Hindi tulad sa bahay ko kung saan useful ako para magbayad at maglinis. Kundi useful dahil lumilikha ako. Dahil nagbibigay ako ng halaga. Tuwing gabi, sabay kaming kumakain ni Fidel. Simpleng pagkain pero masarap. At nag-uusap kami tungkol sa buhay. Sa nakaraan. Sa mga asawa namin. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ni Luz dito? Tanong niya isang gabi. Nag-isip ako. Hindi ko alam, sabi ko. Siguro sisermonan niya ako. Sasabihin niya na isa akong masamang ama dahil iniwan ko sila. O baka sasabihin niya na tama ang ginawa mo. Siguro. Lumipas ang isa pang linggo. 2 linggo simula nang umalis ako sa Pampanga. Patuloy na tumutunog ang cellphone ko. Mas kaunti kaysa dati. Pero tuloy pa rin. Nagbago ang tono ng mga mensahe. Hindi na lang, sumagot ka o nasaan ka. Iba na. Pa, malapit nang maputulan ng kuryente. Pa, wala na kaming makain. Pa, kailangan ka namin. Nakita ni Fidel ang mga mensahe isang araw. Sasagutin mo ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi ko. Ano ang mapapala ko sa pagsagot? Babalik ako at babalik sa dati ang lahat. O baka, mag-iba na ang lahat. Hindi ako naniniwala. Nagbabago ang mga tao kapag tumatama sa isang hapon. Habang nagtatrabaho ako sa talyer, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rod. Iba sa iba. Pa, nakakuha ako ng trabaho sa isang pabrika. Hindi malaki ang sweldo pero meron. Si Javier, full-time na ngayon. Sinusubukan namin. Talaga, sinusubukan namin. Hindi ako humihingi na bumalik ka. Gusto ko lang, malaman mo, na humihingi kami ng tawad, na naintindihan namin, na tama ka. At sana, mapatawad mo kami balang araw. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses, at may naramdaman ako, isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-asa, totoo ba? O sinasabi lang nila ang gusto kong marinig, hindi ko alam. Pero may kakaiba sa mensahe, mukhang sincere. Pinakita ko kay Fidel. Binasa niya at ngumiti. Kita mo? Sabi ko na sayo. Pero hindi pa ako handang bumalik. Hindi pa. Kailangan ko pa ng mas maraming oras. Kailangan kong makasiguro dahil kung babalik ako at walang nagbago, hindi ko nakakayanin.
Wala na akong lakas para umalis ulit. Anong gagawin mo? Tanong ni Fidel. Hindi ko pa alam, sabi ko. Pero may nagsasabi sa akin na malapit ko nang malaman. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naisip ko ang mga anak ko, ang bahay, ang lahat ng iniwan ko. At tinanong ko ang sarili ko, tama ba ang ginawa ko? O dapat, nanatili ako? Dapat, nagtiis pa ako? Wala akong sagot. Pagdududa lang. Pagdududa at isang malalim na sakit sa dibdib. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Mula kay Javier naman. Pa, alam kong hindi ako karapat-dapat na sagutin mo. Alam kong nagkamali kaming dalawa. Pero gusto kong malaman mo. Pumunta ako sa libingan ni Mama at kinausap ko siya. Sinabi ko ang lahat ng hindi ko nasabi noong buhay pa siya. At humingi ako ng tawad. At humihingi rin ako ng tawad sa iyo para sa lahat. Para sa hindi pagpapahalaga sa iyo. Para sa masamang pagtrato. Para sa pagiging masamang anak. Nagbabago ako pa. Talaga. At alam kong huli na. Pero gusto kong malaman mo. Isinara ko ang mga mata ko. At tumulo ang luha. Dahil ang mga salitang iyon ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Pero ngayon na narinig ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Maniniwala ba ako? O desperasyon lang iyon? Inilagay ni Fidel ang kamay niya sa balikat ko. Sasabihin sa iyo ng panahon kung sincere iyan o hindi, primo. Pero at least, sumusubok sila. Mas marami iyon kaysa sa ginagawa nila noon. Tama siya, sumusubok sila. Pero sapat na ba iyon? Sapat na ba iyon para bumalik ako? Hindi ko pa alam. Pero may nag-uumpisang lumambot sa loob ko. Kahit kaunti lang. Lumipas ang isang buong buwan. 30 araw simula nang umalis ako sa Pampanga. At sa panahong iyon, nagbago ako. O siguro, bumalik lang ako sa kung sino ako noon. Bago ako naging lalaking nagtitiis ng lahat. Ang lalaking nagsasabi ng oo sa lahat. Ang lalaking nakalimutan ang sarili. Patuloy kaming nagtatrabaho ni Fidel. Natapos namin ang 3 muebles, isang lamesa, 2 silya, ibinenta namin sa palengke at kumita kami ng maayos. Dapat mas madalas natin itong gawin, sabi ni Fidel. Magaling tayong team. Oo, sabi ko. At totoo iyon, gusto kong magtrabaho kasama siya. Gusto ko ang simpleng buhay na ito. Walang komplikasyon. Walang drama. Pero tuloy pa rin ang mga mensahe. Bawat 3 araw, minsan bawat 2 araw. Nagpapadala si Rod ng mga litrato ng mga resibo na binayaran. Tingnan mo pa, binayaran ko ang kuryente ngayong buwan. Isa pang litrato, binayaran ko ang tubig. At isa pa, bumili ako ng grocery. Wala siyang hinihingi. Nagpapakita lang siya. Pinapatunayan niya na ginagawa niya. Na nagiging responsable siya. Si Javier, nagpapadala ng mas personal na mensahe. Pa, nilinis ko ang buong bahay ngayon. Tulad ng ginagawa mo. Pa, nagluto ako. Pangit ang lasa. Pero sinubukan ko. Pa, miss ko na ang kape mo. Walang gumagawa ng kape na tulad mo. Mga maliliit na mensahe. Simple, pero sincere. At bawat isa dinudurog ang puso ko ng kaunti. Isang hapon, habang nagliliha ako ng isang tabla, sinabi ni Fidel sa akin, "Gaano ka pa katagal maghihintay? Anong ibig mong sabihin? Ang bumalik. Ang makita kung totoo ang sinasabi nila." Hindi ko alam, sabi ko. Natatakot ka. Natatakot sa ano? Na hindi sila nagbago. Nakasinungalingan ang lahat. Natahimik ako. Dahil oo, natatakot ako. Takot na bumalik at makita ang lahat na ganun pa rin. Takot na maging tanga ulit. Ang taong nagtitiis. Ang taong nagpapatawad ng walang nagbabago. Primo, sabi ni Fidel, minsan kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pero sa kondisyon mo, hindi sa kanila. Nang gabing iyon, umupo ako sa bakuran, sa ilalim ng mga bituin. Naisip ko si Luz. Kung ano ang sasabihin niya sa akin. At narinig ko ang boses niya sa isip ko. Maliwanag. Na parang nandoon siya. Hector, bigyan mo sila ng pagkakataon. Pero huwag kang maging pareho. Huwag mong payagan ang pareho. Bumalik ka bilang malakas na lalaki na ikaw. Hindi bilang kung sino ka noon. Kinabukasan, sumagot ako kay Rod sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan. Anak,
Nakita ko ang lahat ng mensahe mo at nakikita kong sumusubok kayo. Nagbibigay iyon sa akin ng pag-asa. Pero kailangan kong malaman ang isang bagay. Totoo ba? O dahil lang sa umalis ako? Dahil kung babalik ako at babalik kayo sa dati, hindi ko nakakayanin. Hindi ko natitiisin ulit. Mabilis ang sagot. Pa, totoo ito. Sinasabi ko sa iyo, totoo ito. Naiintindihan namin. Naiintindihan namin ang lahat at gusto naming bumalik ka. Pero kung gusto mo lang. Kung handa ka lang, bahay mo ito. Lagi itong sa iyo. At kami, gusto naming bawiin ang respeto mo, ang tiwala mo. Gusto naming ipagmalaki mo kami. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit at may naramdaman ako. Naramdaman ko na baka oras na. Oras na para bumalik. Hindi dahil kailangan nila ako, kundi dahil kailangan kong makita. Kailangan kong patunayan. Kailangan kong isara ang chapter na yon sa isang paraan o sa iba. Babalik ako. Sabi ko kay Fidel ng gabing iyon. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Inimpeke ko ang mga gamit ko. Ang parehong maleta na ginamit ko pagdating. Niyakap ako ni Fidel. Isang karangalan ang pagkakaroon mo dito, primo. Sa akin din, sabi ko. At kung hindi gumana ang mga bagay, alam mong may lugar ka dito. Alam ko. Salamat. Ngayon umalis ka. At gawin mo ang kailangan mong gawin. Bumili ako ng tiket pa uwi kinabukasan. Nagpadala ako ng mensahe kay Rod. Babalik ako bukas. Pero kailangan ninyong malaman ang isang bagay. Mag-iiba ang mga bagay. Mag-iiba ako. At kailangan din ninyong mag-iba. Kung hindi kayo handa para doon, sabihin ninyo sa akin ngayon. Agad ang sagot. Handa kami pa. Hihintayin ka namin. Nang gabing yon, hindi ako natulog. Naisip ko ang lahat. Ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng mangyayari. At inihanda ko ang sarili ko, mental, emosyonal, dahil alam kong hindi magiging madali ang pagbabalik. Magkakaroon ng mahihirap na usapan. Hindi komportableng sandali. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong subukan. Para sa kanila. Pero higit sa lahat, para sa akin. Ang biyahe sa bus tumagal ng 6 na oras. 6 na mahabang oras, nakatingin sa bintana, nakikita ang pagbabago ng tanawin at nag-iisip. Nag-iisip kung ano ang sasabihin ko, kung paano ako kikilos, ano ang aasahan kong makita. Dumating ako sa Pampanga bandang 4:00 ng hapon. Sumakay ako ng taxi. Ibinigay ang address ng bahay ko. At habang papalapit kami, mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Huminto ang taxi sa harap ng bahay. Ang bahay ko. Mukhang iba, mas malinis. Ang damo, putol. Ang mga bintana, nagniningning. May nag-alaga. Nagbayad ako sa taxi driver, ibinalik ang maleta ko. At tumayo lang doon, nakatingin sa pinto. Humihinga ng malalim. Bago ako kumatok, bumukas ang pinto. Si Rod. Mas payat, may eye bags. Pero nagniningning ang mga mata. Pa, sabi niya. At nanginginig ang boses niya. Sa likuran niya lumabas si Javier. Ganon din. Payat. Pagod. Pero iba. May isang bagay sa mga mata niya. Isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Pagpapakumbaba. Respeto. Takot na mawala ako. Hindi pa ako nagsalita. Pumasok lang ako. At tumabi sila. Ang bahay, malinis, lahat. Ang sahig nagniningning. Walang maruming plato, walang bote, walang kalat. Ginawa namin, sabi ni Javier. Nilinis namin lahat, lahat. Inilagay ko ang maleta ko sa sahig. At tiningnan ko silang dalawa. Ang mga anak ko. At may nakita ako. Nakita ko ang mga lalaki. Hindi na mga bata. Hindi na mga parasite. Mga lalaki. Umupo kayo, sabi ko. Kailangan nating mag-usap. Umupo kaming 3 sa sala. Ako, sa upuan ko. Iyong laging sa akin. Sila, sa sofa, nakapatong ang kamay sa tuhod. Kinakabahan. Naghihintay. Mabigat ang katahimikan, hindi komportable. Pero kailangan, dahil may mga bagay na kailangang sabihin. Mga bagay na matagal nang naghihintay. Pa, nagsimula si Rod. Itinaas ko ang kamay ko. Hindi. Ako muna ang magsasalita. Makikinig kayo. At pagkatapos,
Doon kayo magsalita. Tumango silang dalawa, parang mga batang sinermonan. Pero sa pagkakataong ito, nakikinig sila. Tunay na nakikinig. Umalis ako dahil hindi ko na kaya. Nagsimula ako. Hindi dahil hindi ko kayo mahal. Hindi dahil masama akong ama. Umalis ako dahil namamatay ako sa loob. Bawat araw na lumilipas dito, na nararamdaman kong hindi ako nakikita. Na ginagamit lang ako, namamatay ako ng paunti-unti. Nanginginig ang boses ko, pero nagpatuloy ako. Tiningnan ninyo ako na parang bangko, na parang katulong, hindi bilang tatay ninyo. At iyon, mas masakit iyon kaysa sa inakala ninyo. Pula ang mga mata ni Javier. Nakatingin si Rod sa sahig. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Nagpatuloy ako. Lahat ng kaya ko. Lahat ng mayroon ako. Itinayo ko ang bahay na ito para sa inyo. Nagtrabaho ako ng 42 taon para bigyan kayo ng mas magandang buhay. Para hindi kayo magdusa tulad ng dinanas ko. At ang tanging hiningi ko, ang tanging gusto ko, ay respeto. Pagpapahalaga. Napahalagahan ninyo ako. Pinunasan ko ang mga luha na nagsisimula ng tumulo. Pero hindi ko kailanman nakuha. Kailanman. Pa, sabi ni Javier, nanginginig ang boses niya, humihingi kami ng tawad. Talaga, sobrang nagsisisi kami. Ayaw kong humingi lang kayo ng tawad, sabi ko. Gusto kong maintindihan ninyo, na maunawaan ninyo ang ginawa ninyo. Ang ginawa ninyo sa akin. Tumingin si Rod, basa rin ang mga mata niya. Naiintindihan namin pa, naiintindihan namin ngayon. Noong umalis si Mama, sabi ko, inaasahan ko na magbabago kayo, na magme-mature, na marirealize ninyo kung gaano kapragile ang buhay. Pero hindi ninyo ginawa. Nagpatuloy kayo sa dati. O mas masahol pa. Tumayo ako. Nagsimulang maglakad. Alam ninyo ba kung ano ang pinakamalungkot? Hiningi ni Mama na alagaan ko kayo. Iyon ang huli niyang hiniling at ginawa ko. Pero inalagaan ko kayo ng sobra, kaya nasira ko kayo. Ginawa ko kayong mga lalaki na hindi marunong manindigan. At iyon, kasalanan ko rin iyon. Hindi pa, sabi ni Rod, tumayo rin. Hindi mo kasalanan. Kasalanan namin. Kami ang nagdesisyon na mag-take advantage. Kami ang nagdesisyon na maging walang utang na loob. Minahal mo lang kami. Sobra siguro. Pero hindi ka ginagawa niyan na may kasalanan. Tumigil ako, tiningnan ko siya. At may nakita ako sa mga mata niya. Sinseridad. Sakit. Tunay na pagsisisi. Noong umalis ka, nagpatuloy si Rod. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Bigla, kailangan naming gawin ang lahat. Magbayad, maglinis, magluto, magtrabaho ng totoo. At na-realize namin ang lahat ng ginagawa mo. Ang lahat ng tiniis mo. At pakiramdam namin, kami ang pinakamasamang tao sa mundo. Nanginginig ang boses niya. Dahil iyon ang totoo. Masama kami. Tumayo rin si Javier. Pa, pumunta ako sa libingan ni Mama at kinausap ko siya. Humingi ako ng tawad dahil hindi ako nandoon noong kailangan niya kami. Dahil isa akong duwag. At nangako rin ako. Nangako akong magbabago ako. Na magiging anak ako na gusto niyang maging ako. Na deserve mong maging ako. Umupo ulit ako. Pagod. Emotionally drained. Paano ko malalaman kung totoo? Tanong ko. Paano ko malalaman na hindi ninyo lang sinasabi ang gusto kong marinig? Hindi mo malalaman, sabi ni Rod. Ang panahon lang ang magpapatunay. Pero may maipapakita kami. Pumunta si Rod sa kwarto niya. Bumalik na may mga papel. Binigay sa akin. Mga resibo iyon ng kuryente, tubig, gas, internet, lahat, bayad. Nakakuha ako ng trabaho sa isang pabrika ng tela, sabi niya. Mahirap ang shift. Alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At hindi malaki ang sweldo. Pero tapat at akin ito. Kinuha ni Javier ang iba pang papel mula sa bulsa niya. Nakakuha ako ng full-time sa tindahan at nag-iipon ako. Tingnan mo, pinakita niya sa akin ang isang bank statement ng isang savings account na nakapangalan sa kanya. May 8,000 piso akong naipon sa isang buwan, sabi niya. Maliit lang, alam ko. Pero hindi ako kailanman nag-ipon ng kahit ano. Kailanman. At ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng magtayo ng isang bagay. Unti-unti, tiningnan ko silang dalawa. At may lumambot sa loob ko. Mayroon pa ring pagdududa.
mayroon pa ring sakit. Pero mayroon din pag-asa. Kung mananatili ako, sabi ko, sa ilalim ng mga patakaran ko, ang mga kondisyon ko. Anuman pa, sabi ni Rod. Anuman ang sabihin mo, unang patakaran, sabi ko. Patuloy kayong magtatrabaho. Walang dahilan. Walang katamaran. Kung mawalan kayo ng trabaho, maghahanap agad kayo ng iba. Opo pa, sabi nila, sabay. Ikalawang patakaran, mag-aambag kayo para sa gastos ng bahay. Magbibilang tayo. At bawat isa, magbabayad ng sarili niyang parte. Pantay. Opo pa. Ikatlong patakaran, respeto. Respeto sa bahay na ito. Respeto sa akin. Walang uuwing lasing. Walang magulo. Walang mag-iiwan ng marumi. Bahay ko ito at habang nakatira kayo dito, susundin ninyo ang mga patakaran ko. Naiintindihan? Opo pa. At ikaapat na patakaran, sabi ko. At ito ang pinakamahalaga. Kung mag-fail kayo ulit, kung babalik ang kawalang galang, aalis ako. At sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik. Malinaw ba? Tiningnan nila ang isa't isa. Tapos, tumingin sa akin. Malinaw pa, sabi nila. Hindi ka namin bibiguin. Nangangako kami. Tumayo ako, tiningnan ko sila, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, niyakap ko sila ng totoo, at niyakap nila ako pabalik, mahigpit, na parang takot silang bitawan ako, na baka umalis ako ulit. Mahal ko kayo, sabi ko. Lagi ko kayong minahal, pero hindi sapat ang pag-ibig. Kailangan ding may respeto, responsibilidad, at iyon, kailangan ninyong kitain. Kikita namin pa, sabi ni Javier, umiiyak, nangangako kami. At sa sandaling iyon, sa yakap na iyon, naramdaman ko. Naramdaman ko na baka magiging maayos kami, hindi agad, hindi magically. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagsisikap, sa tunay na pagnanais na magbago, nanatili kaming ganoon ng matagal. Kaming tatlo, isang pamilyang wasak, pero sumusubok na buuin ulit. At iyon ay isang simula. 6 na buwan na ang lumipas simula nang bumalik ako. 6 na buwan na nagbago ang lahat, o halos lahat. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi nangyayari ng isang gabi lang. Mabagal, mahirap, nadadapa, at bumabangon, sinusubukan, at nagfa-fail, at sumusubok ulit. Pero ang mga anak ko, ginagawa nila. Si Rod nagtatrabaho pa rin sa pabrika. Gumigising siya ng 5:00 ng umaga, naliligo, nag-aalmusal, at umaalis araw-araw walang mintis. Na-promote na siya. Supervisor na siya ng linya, kumikita na siya ng mas malaki, at proud siya. Nakikita ko sa mga mata niya, iyong pride na kumita ng sarili niyang pera, na manindigan, na maging tunay na lalaki. Si Javier, nasa tindahan pa rin. Pero manager na siya, inatasan siyang mamahala sa afternoon shift. At sineseryoso niya, hindi na siya umuuwing lasing. Hindi na siya lumalabas bawat weekend para mag-gimmick. Ngayon, lumalabas siya, 1 beses sa 1 buwan, siguro 2. At umuuwi ng maaga, sober, magalang. Sabay kaming nagbibilang bawat Kwaresma. Umupo kami sa lamesa ng kusina, dala ang mga resibo. At hinahati namin ang lahat sa 3. Pantay. Nagbabayad sila ng parte nila. Nagbabayad ako ng akin. At laging may natitira. Isang bagay na iniipon namin para sa emergency, para sa repair, para sa bahay, ang bahay namin. Iba na rin ang bahay. Mas malinis, mas maayos, mas buhay. Nagtanim si Rod ng mga halaman sa bakuran, kung nasaan ang mga halaman ni Luz. Gusto kong maging proud si Mama, sabi niya, at tinulungan ko siya. Magkasama naming itinanim. At ngayon, lumalaki na sila. Namumulaklak, tulad ng lahat dito. Tuwing linggo, sabay kaming nag-aalmusal, kaming 3. Ako ang gumagawa ng kape. Sila ang naghahanda ng itlog, ng tortilla. At umuupo kami sa lamesa, nag-uusap, talagang nag-uusap, tungkol sa trabaho nila, sa mga plano nila, sa buhay. At ako, nakikinig. At proud ako. Sobrang proud sa mga lalaki na pinagiging nila. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga relapse, may mga away, may mahihirap na sandali. Tulad noong minsang nagalit si Rod dahil tinanggihan ang increase niya. Dumating siya ng bad mood, nagsalita, sumigaw. Pero hindi ako nagpaapekto.
Naiintindihan kong galit ka, sabi ko. Pero hindi ka magdi-displace dito. Hindi sa akin, hindi sa bahay na ito. Humingi siya ng tawad ng gabing iyon at hindi na naulit. O tulad noong dumating si Javier ng huli isang Biyernes. Amoy serbesa. Hindi lasing, pero uminom. Anong nangyari sa mga patakaran? Tanong ko. Alam ko pa. Alam ko. Pero birthday ng katrabaho ko at uminom ako ng 2 serbesa. 2 lang, sinumpa ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at nakita ko ang totoo. Ayos lang, sabi ko. Pero sa susunod, magpaalam ka para hindi ako mag-alala. Opo pa. Patawad. 3 buwan na ang nakakaraan, may nangyari. Isang mahalagang bagay. May nakilala si Rod na babae. Si Sandra. Katrabaho. Dinala niya sa bahay para ipakilala sa akin. Kinakabahan siya. Sobrang kinakabahan. Pa, si Sandra. Girlfriend ko. Binati ko siya. Isang mabuting babae. Edukada. Magalang. Masipag. Masarap makilala, Don Poldo, sabi niya. Marami pong sinasabi si Rod tungkol sa inyo. Kumain kaming 4 dahil nandoon din si Javier. At ang ganda. Ang ganda makita ang anak ko na masaya. Nagmamahal. May mga plano. May kinabukasan. Pa, sabi ni Rod pagkaalis ni Sandra. Iniisip ko. Nag-iisip akong maghanap ng apartment para sa amin ni Sandra. Gusto naming magsama. At sa halip na malungkot, gumaan ang pakiramdam ko. Proud ako. Dahil iyon ang gusto ko. Na lumaki sila. Na lumipad. Na gawin ang sarili nilang buhay. Mabuting ideya, anak, sabi ko. Pero huwag kang magmadali. Gawin mo kapag handa ka na. Kapag may sapat na ipon ka na. Nagbago din si Javier. 1 buwan na ang nakakaraan. Nag-enroll siya sa online university para tapusin ang kurso niya. Business Administration. Gusto kong matuto, Papa, sabi niya. Gusto kong umangat. Magkaroon ng mas magandang pagkakataon at sinusuportahan ko siya. Tinutulungan ko siya sa assignment niya kapag humihingi siya. Kahit hindi ko na alam ang tungkol sa mga bagay na iyon. Pero nandoon ako. Naroroon. Noong isang araw pumunta kaming 3 sa sementeryo. Bisitahin si Luz. Nagdala kami ng bulaklak, nilinis ang libingan, at kinausap namin kaming 3. Ma, sabi ni Rod, sana proud ka sa amin, sinusubukan namin. Talaga, pinunasan ni Javier ang luha niya. Miss ka namin, Ma, araw-araw. Ako, hinawakan ko lang ang lapida at nagpasalamat. Salamat, mahal ko, sa pagbigay mo sa akin ng mga anak na ito at sa pagturo mo sa akin na maging malakas. Ngayon, habang isinusulat ko ito sa isip ko, habang naaalala ko ang lahat ng nangyari, may na-realize ako. Na-realize ko na minsan, ang pag-ibig ay hindi lang pagbibigay ng lahat. Minsan, ang pag-ibig ay paglalagay ng hangganan, ay pagsasabi ng hindi, ay pagpapadapa sa kanila para matuto silang bumangon. Dahil mahal ko sila ng sobra, kaya halos sirain ko sila. Halos sirain ko kaming lahat. Pero umalis ako. Ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. At kahit masakit, kahit umiyak ako, kahit nagduda ako ng 1,000 beses, tama iyon. Dahil ngayon, nabawi ko ang mga anak ko. Pero hindi tulad ng dati, kundi tulad ng dapat sila noon pa, bilang mga lalaki, bilang mga responsableng tao, bilang mga tao na gumagalang sa akin, na nagpapahalaga sa akin, na nagmamahal sa akin ng totoo. Worth it ba? Oo, 1,000 beses na worth it. Dahil nabawi ko ang buhay ko. Nabawi ko ang dignidad ko. Nabawi ko ang mga anak ko. At kahit masakit ang daan, kahit may mga sandali na inakala kong hindi gagana, nandito kaming 3, magkasama. Pero iba, mas mabuti. At kung nakikinig ka dito at dumadaan ka sa parehong sitwasyon, gusto kong malaman mo. Hindi pa huli para maglagay ng hangganan. Para humingi ng respeto, para mahalin din ang sarili mo. Dahil ang self-love, hindi iyon pagkamakasarili. Iyon ay survival. Iyon ay pangangailangan. Iyon ang nagpapanatili sa iyo na buhay. Maraming bagay ang kinuha sa akin ng mga anak ko. Ang kapayapaan ko, ang katahimikan ko, ang mental health ko. Pero binigyan ko sila ng pagkakataong magbago. At kinuha nila iyon. Hindi lahat gumagawa. Alam ko. Pero worth it subukan. Worth it ipaglaban ang kaligayahan mo, ang respeto mo,
ang buhay mo. At ngayon, sabihin mo sa akin, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Mananatili ka ba, nagtitiis, o magkakaroon ka ng lakas ng loob na umalis? Pag-isipan mo, at tandaan, hindi kailanman huli para magsimulang muli. Kailanman. At isa pa, gusto kong malaman kung saang bahagi ng mundo mo ako napakinggan. Sabihin mo sa akin, dahil ang mga kwento na tulad nito, mga kwento ng sakit, ng laban, ng pagtagumpay, ay naguugnay sa ating lahat, anuman ang pinanggalingan natin. Salamat sa pakikinig sa akin. Talaga. Salamat sa pagsama sa akin sa daan na ito. At tandaan, ang respeto ay kinikita. Ang pag-ibig ay inaalagaan. At ang dignidad ay hindi kailanman negotiable.